Kahit na mismo ang hayop ng kagubatan ay hindi pa rin ligtas sa tindi ng sariling katangian. Dahil kahit na hindi nila gustuhin, ay dumarating pa rin sa sarili nila ang ayaw nilang mangyari. At ayon nga sa marami, ay they are the animals that nature treated unfairly. Kaya naman, alamin natin kung ano-ano nga bang klaseng mga hayop ito na hindi nakaligtas sa kalikasan. Mola-mola o ocean sunfish. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit marami ang tumatawag sa kanya ng useless fish. Bagaman lumalaki ng 2.7 tons, kasing laki ng sasakyan, ay hindi rin nila nagagamit upang maidepensa ang sarili nila. Walang buntot, walang panangga at kung lumangoy ay patagilid lang. Bukod dyan, napakabagal nitong lumangoy. Inaabot lang ng 3 kilometers per hour na siya ng pinakamabilis para sa kanila. Mas mabagal pa sa paglalakad ng tao. Nakakaawa ang kalagayan ng mga ito dahil binigyan nga ng laki ngunit hindi marunong lumaban. Ultimong sa sarili niya ay hindi siya makagawa ng paraan. Dahil libu-libong parasites ang nakatira sa balat niya, ay kinakailangan pa niya magpa-scratch sa tao para lang matanggal. At pag may orca, pating at sea lion, wala siyang kalaban-laban. At ang magiging resulta ay hinahayaan na lang niyang siya ay kainin kahit buhay pa. At dahil alam ni nature na ito ang buhay nila, kung mangitlog naman ito ay umaabot ng 300 million in one go. Pinakamarami sa lahat ng vertebrate sa mundo. So, dito na lang din sila bumawi. Deer antler. Napaka-majestic din pagmasdan dahil para bang may korona sa ulo. Pero para sa ibang lahi tulad ng white-tailed deer, red deer at elk ay death sentence din pala ito. Bagaman binigyan sila ni nature ng sungay na pangprotekta sa sarili at pang-attract ng babae. May taglay din itong bad luck dahil taon-taon tumutubo ay taon-taon ding nalalagas. Inaabot ng 10 to 25 kilos yung iba, kaya mabigat din. At dahil sa patuloy na paglaki, ito rin ang sanhi kung bakit maraming usa ang namamatay sa hindi kaaya-ayang dahilan. At dahil takbo ng takbo sa gubat, yung sungay napapasabit na sa puno, baging at bakod. Pag nagpumiglas, lalong hihigpit. Kaya pagod, gutom at uhaw, hanggang sa ito ang magiging katapusan nila. Bukod sa kung maabutan ng ibang predator upang kainin, ay sinakal na ng sariling korona. Kaya imagine, sarili niyang weapon ang tatapos sa kanya. Eto pa, pag shedding season, malambot pa ang sungay nila na nagtataglay ng velvet, na nagiging cause ng paghunting sa kanila ng mga tao dahil naibibenta ng sobrang mahal. Kakapo, ang loro na pinabayaan ni nature. Ito ang loro na kahit may kumpletong pakpak ay hindi makalipad. At ang kalagayan nilang ito ang dahilan kung bakit muntik na silang maubos sa mundo. Pinakamataba na loro sa mundo na may 4 na kilo kasing bigat ng pusa. May pakpak nga sila pero pang display lang. Pang balance pag nahulog sa puno at tanging takbong mabagal lang ang nagagawa nila. Kaya kapag sa tuwing may predator na palapit, wala silang laban. At ang ginagawa nilang depensa ay ang mag-freeze lamang habang umaasa sa kulay nilang kulay damo. Pero dahil sa amoy nila, ay mabilis lamang silang mahanap ng predator, gaya ng wildcat, stoat, ferret at iba pang humahunting sa kanila. Hindi tulad ng ibang ibon, kapag may kalaban, nakakalipad pa sila. Bagaman binigyan ni nature ng ganda ang kakapo, ang kapalit naman nito ay sa sarili nilang buhay. Kaya ngayon, ay nasa 300 plus na lang sila dahil endangered species na. Mantis season. Date night. Pero yung babae ang kakain sa'yo pagkatapos. Bagaman ang mantis ay master assassin ng gubat. May 360-degree na mata at parang kidlat kumilos. Pero pagdating sa pag-ibig, talo siya. Pag nag-mate sila, 50% chance kakainin ng babae yung lalaki. Gaano kalala? Yung buhay pa habang kinakain na parang prey. At ayon sa pag-aaral, hindi ito aksidente dahil normal lang kay nature. Ang unfair. Bakit? Kasi protein yung katawan ng lalaki para sa itlog ng babae. Aabot ng 500 plus na anak yung kakain, mas malaking chance na mabuhay sila pag kinain. So, yung lalaki, kahit alam niyang mamamatay siya, ay pupunta pa rin. Takbo papunta sa kanyang katapusan para sa next generation. Grasshopper slave. Ito ang literal na body horror, utos ng uod sa ulo. Isang araw normal lang na tipaklong, tapos kinabukasan iba na ang nagde-decide sa bawat gagawin. Ganto kalupit si nature, hindi napapansin ang mangyayari.
Pag kinain ng tipaklong yung damo na may itlog, papasok yung baby worm sa tiyan niya. Tahimik lang, kain lang ng kain. Pero lumalaki na pala habang lumalaki din yung tipaklong. Kaya yung tipaklong, kusang maghahanap ng tubig sa lawa, sapa, ilog, tatalon papunta doon kahit delikado, kahit may predator tulad ng palaka o kahit malunod. Pagdating sa tubig, dito na lalabas yung uod sa tiyan. Buhay pa pero wala nang pag-asa. Rat King. Kung isang daga, normal lang, pero 10 daga na magkakadikit na buntot, hindi na normal yan. Heto yun o. Napaka-rare pero totoong nangyayari sa mga daga, minsan ay sa squirrel. Yung buntot nila kumukulubot, nagkakabuhol-buhol. Dahil sa dumi, dagta at minsan ay sa lamig ng panahon. Hanggang magsama-sama ang napakarami, para bang nakagapos, hindi na makawala. Heto ang kalupitan ni nature, hindi sila magkakapatid o pamilya. Nahuli lang sila sa maling lugar, maling oras. Pag nagka-Rat King, tapos ang buhay. Hindi na makakain ng maayos at hindi na rin makakatakas sa predator. At ang nakakalungkot, maghihintay na lang ng gutom, uhaw o lamig. Kaya, sabay-sabay mamamatay. Kaya ang Rat King ay hindi tao ang may gawa, galing yan mismo sa bitag ng kalikasan sa sarili nila. Distress Tarsier. Matatagpuan ito sa Pilipinas na maaaring kilala na ng lahat. Pinakamalaking mata sa katawan, pero yun din ang dahilan ng paghihirap nila. Pinakamaliit na unggoy sa mundo, kasing laki lang ng palad ng tao. Pero yung mata, mas malaki pa sa utak niya. At halos hindi na gumagalaw, palaging nakakapit na lang. Kaya ang buong ulo na ang umiikot ng 180 degree parang kuwago. Sa gabi lang din gising. Unfair din kay nature. Sobrang sensitive nila maging sa liwanag. Sa isang flash lang ng camera, pwedeng mabulag. At sa ingay ng tao, pwedeng ma-stress to death. At sa oras na hawakan magpapanik siya. Kaya kung minsan maraming tarsier ang namamatay sa zoo, nadidepress. At ang ilan ibabangga ang sarili sa mga hawla. At ang iba, hindi kumakain na nagiging sanhi ng pagkamatay. The dolphins. Akala ng marami aksidente lang. Pero minsan dahil ito sa kanilang taglay na katangian. Tulad ng striped dolphin na mabilis, matalino at social. Pero pag may sakit sila, may parasite o may tunog na sobrang lakas sa ilalim ng dagat. Nag-iiba at nalilito hanggang sa nawawala sa direksyon. At minsan pag sobrang pagod na o umabot sa depresyon, ay hindi na rin niya kayang lumaban sa alon kaya hinahayaan na lang ang kanyang sarili at napupunta sila sa shore. Akala naman ng iba ay talagang nagsusuicide lang. Sa halip ay pagod na at hindi na kayang lumangoy. Lulubog na sa buhangin, makakahinga pa kahit sandali. Kaya nakakaawa din ang mga dolphin na akala natin ay napakamasayahin lang talaga. Octopus Last Duty. Ito ang matatawag natin na ang huling guard duty. Matapos magluwal ng isang inahin na may 50,000 na itlog, kapalit nito ay isang sentensya na hindi na siya kakain ulit. Pag nanganak ang octopus, lilipat siya sa lungga. Ilalagay niya ang itlog isa-isa dito at pinabantayan 24/7. Walang tulog, walang pahinga ng isa hanggang 6 na buwan. At habang ginagawa niya yon, ay sinarado na pala ni nature yung sikmura niya. Bakit? Dahil may chemical sa utak niya, optic gland ang tawag. Pag nag-activate yon after mangitlog, pinapatay na nito ang gana kumain. Tinatanggal niya rin instinct ng octopus sa paglabas. Kaya kahit gutom na, hindi siya aalis. Babantayan niya anak niya hanggang mamatay siya sa gutom. Nakakaawa din ang kalagayan. Bagaman may 3 puso at 9 na utak pero isang utos lang na alagaan sila kahit ikamatay pa niya. Zombie moose. Isang higanting moose na naglalakad ng walang direksyon, parang zombie. Pero ang totoo ay may kumokontrol na pala sa utak. Madalas na nangyayari ito, lalo na at kumapit sa kanila ang tinatawag na brainworm. Ito ay galing sa mga usa, pero normal lang sila at walang nangyayari. Pero kapag kumapit na sa moose, ay wala na, kinakain ng parasite ang utak nila. Maging spinal cord, nilalantakan din unti-unti. Kaya ang moose nagiging zombie, nawawalan ng balanse, paikot-ikot hanggang mabangga sa mga madaanan. Walang takot sa tao at wala na ring takot sa sasakyan. Totally blind na at hindi na rin kumakain. At ayon sa pag-aaral, hindi sila kinontrol ng uod, sinira lang ang utak para mawala sa pag-iisip. Kaya gumagalaw na lang ng wala sa katinuan. Bagaman isa siya sa pinakamalakas at malaki sa kagubatan, tinalo lang sila ng napakaliit na uod. Talagang kung iisipin ay nakakaawa din naman itong mga hayop na napanood natin. Pero pinipilit pa rin nilang lumaban, gayong alam na rin nila na malaki ang epekto nito sa sarili nila.
Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga videong ito ang naawa ka? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na ito at pag-usapan na yan.